So kung nagbabalak kang bumili ng Huawei Watch Fit 3, ito yung walang paligoy-ligoy na review ko dito sa relong to as a runner. So magfo-focus tayo sa mga running features nito. Although this is a smartwatch, pero yun nga, running era na tayo, running channel to. So more of running features tayo magfo-focus. And by the way, itong relong to, binili ko ng sarili kong pera. So makaka-expect kayo na wala itong halong bias. Saka base ito sa naging experience ko sa relong to. So simulan natin sa mga nagustuhan ko dito. Unang-una yung presyo nito. So ang presyo nito naglalaro lang sa around 5,500 to 6,000 pesos. Usually sa online. Pero bumababa to pag naka-sale. Bumababa to hanggang around 4,500 to around 4,800. Ganon. Pangalawa is yung forma niya. Kung makikita nyo, I think familiar siya kasi mukha siyang Apple Watch. So, kung forma lang din yung pinag-uusapan, pwede siyang pamorma. Kaya nga ito, naka-leather strap siya. Ginamitan or linagyan ko or nagpalit ako ng leather strap kasi kung titingnan nyo, talagang maporma siya. Pwedeng pwede. Saka di lang sa forma kasi kung build quality din yung pinag-uusapan, mapapansin nyo dito, itong nasa gilid is aluminum alloy na. Itong nasa likod yung plastic, ito nasa baba. Kung build quality lang din yung pinag-uusapan, hindi ito pahuhuli sa ibang mamahaling relo. Magaan din siya. Itong mismong relo lang, walang strap, tumitimbang ito ng 26 grams lang. So, napakagaan sa kamay. Parang wala kang relong sinusuot. Siguro kung may kasamang straps, around mga 30 grams lang mahigit. So, napakagaan kung tumatakbo ka, hindi ka makakaramdam na meron kang relo. Now, another thing, since napag-uusapan na rin lang naman yung build quality, makikita natin itong display niya. Napakalinaw. Kasi AMOLED siya, ang resolution niya is around 408 by 408. Tapos yung peak brightness niya umabot ng hanggang 1,500 nits. So napakaliwanag nito. Kayang-kaya mo tong tingnan kahit nasa labas ka, tirik yung araw. Maaaninag mo pa rin yung display niya. Saka, meron din siyang ambient sensor. So meron siyang auto brightness. Meaning, kahit nasa labas ka, hindi mo na kailangang i-adjust pa manually yung brightness niya. Kusang nag-a-adjust na lang siya, so nakakatulong din yon. So bukod pa doon, meron din siyang always on display. So pwede mo siyang i-enable para maaninag mo always or para makita, yun nga, always on display, para makita mo yung oras. Kung mostly darks or mga blacks naman yung watch face na gamit mo, hindi naman siya ganun ka bilis mag-drain ng battery. Now, speaking of battery, around 400 mAh ang battery capacity na to, which is still isang part din na nagustuhan ko dito kasi umaabot siya ng hanggang 10 days kung light usage lang. Kung siguro around moderate to heavy usage, around 7 days. Pero based on my experience, kung tumatakbo ako nito, since running nga tayo dito, tumatakbo ako, isang oras na pagtakbo ko, nakakabawas siya or nagde-drain siya ng around 7 to 10%. Naka-on yung GPS nun. So hindi mo kailangan mag-charge nito palagi. Now, speaking of charging, mabilis din itong mag-charge. So usually ako naman hindi ko sinasagad yung pag-drain nito or hindi ko talaga inuubos lahat ng battery. Around 40% or around 50% nagcha-charge na ako. So napupuno ko siya ng around 20 to 30 minutes. So ganun siya kabilis mag-charge. So fast charging siya. Ang charger niya ito, hindi siya wireless, magnetic lang siya. Dumidikit siya, parang ganyan. Although itong dock na to or itong charging dock, binili ko siya or separate tong mabibili. Bale, ang makukuha mo lang kung bibili ka nito is itong relo, strap niya, syempre, at charging cable. At yung mga manuals at itong box na to. Ito. Anyway, balik tayo sa nagustuhan ko dito. Meron siyang relatively accurate GPS. Although hindi siya multi-band, pero based naman sa nagawa kong mga training, nagawa kong mga takbo, wala namang naging problema. Accurate naman siya sa mga takbong ginawa ko. Now, pagdating naman sa pagsagap ng GPS signal nito, siguro around or based sa naging experience ko, yung pinakamabilis is around 5 seconds. Pinakamatagal siguro around 8 seconds. So, hindi na siya ganun katagal. For me, goods na siya. Now, by the way, bago ko makalimutan, pwede mo siyang masync sa Strava. Pero, dadaan ka muna sa Huawei app. So, kailangan mo siyang i-connect sa Huawei app. Tapos yung Huawei app, kailangan mong i-enable or i-authorize para mag-sync sa Strava mo. So, ganun yung proseso nito. Tapos yun nga, yung sinabi ko sa GT Runner ko na review or Huawei GT Runner ko na review, yung mga pag-sync natin ng data sa galing sa Huawei app to Strava, usually meron siyang maliliit na pagkakaiba or differences pagdating sa pacing saka sa distansya. Pero maliliit lang naman. So far, hindi naman malaking deal para sa akin yun. Anyway, mapunta naman tayo sa heart rate sensor nito.
So, ang heart rate sensor nito, relatively accurate din. Usually, ito ang pinagbabasehan ko. Pero, yun nga, hindi sila nagkakalayo. Kung heart rate yung isa din sa pinagbabasehan mo sa training mo, goods na rin ang heart rate sensor nito. And by the way, pwede mo silang i-connect na made-display yung reading ng heart rate monitor mo or chest strap heart rate monitor mo at makikita mo dito. So, ganun siya kaganda or ganun kaganda yung running feature nito. Tapos, as a runner, meron din akong nagustuhan dito yung smart companion niya. Para sa akin lang, para siyang pacer ko. Kasi nagamit ko na siya sa mga takbo ko, nag-a-update siya. Kung gaano kakabilis sa splits mo, yung heart rate mo. Tapos kung meron kang, sa mga training mo, kung meron kang target na heart rate, kunwari 130 to 150 yung zone 2 mo, nag-a-update din siya kung lumalampas ka na or mababa masyado or kung within target ka. So, ganun siya. Saka kung gusto mong talagang merong pacer, para siyang GT runner din, na pwede mong iset yung speed ng smart companion mo. Kunwari, 5 minutes per kilometer. So mag-a-update yung smart companion mo, sasabihin kung ahead ka ba or behind ka ba sa pacing mo. Tapos, pagdating naman sa mga training programs, pwede ka ring mag-set nito. Pwede mong ilagay dito sa Huawei Health app. Tapos, gumawa ka ng mga training plans, training program, tapos isync mo dito. Pwede yon. Saka, meron din siyang music. Actually, hindi music yung nagustuhan ko dito. Pwede ka maglagay ng music dito actually. Around 1.5 gig yung memory niya para sa music. Bakit na-mention ko yung music? Kasi meron siyang speaker, ito, speaker niya. Saka meron siyang metronome. So yung metronome, sineset ko to 180 beats per minute. So tuwing tumatakbo ako, tuwing nagte-training ako, naka 180 beats per minute siya. Para meron akong guide sa steps per minute ko. So napakalaking bagay din yun. Para sa gusto talagang ma-achieve yung 180 steps per minute. Although hindi ko sinasabing na one size fits all yan. Pero para sa akin, ginagawa ko kasi yan. Kasi ganun yung usual. Around 170 to 180 yung steps per minute ko talaga. Average. So at least ito, nag-guide talaga ako. Yung nga, nasabi ko na meron kang mga nagagawang training program. Pero kung wala ka namang cellphone, pwede ka pa rin gumawa ng, kunwari, interval. Pwede yon. Mag-set ka ng distance mo, mag-set ka ng ilang oras, tapos yung rest mo, warm up mo, ganun. So nakakagawa ka pa rin ng interval dito. Meron din siyang track run, outdoor walk, indoor run. Napakarami. Kung gusto mong lumangoy, magagamit mo rin to kasi waterproof to. Pero hindi yung talagang ida-dive mo. Swimming lang na hindi kailangang mag-dive, pwede to. Meron din siyang route back. Kunwari, hindi ka familiar doon sa tinatakbuhan mo, pwede kang mag-route back. So, meron kang guidance pabalik. So, pagdating naman sa display niya, tuwing tumatakbo ka, nagte-training ka, pwede mo ring i-customize yung nakikita mong mga data. So, hanggang 5. So, ito yung display na usually nilalagay ko. Ayan. Heart rate, pace, distance, time, saka average pace. So, yun usually yung nilalagay ko. Ayan. Actually, pagdating sa cons nito or disadvantage nito, given its price, wala akong maisip. Maganda siya, matibay, or maganda yung build quality, magaan, yung mga running features para sa isang beginner runner or para sa kahit intermediate runner. Meron nga ako nakita dito sa Leyte, nagpo-podium na yung tao, pero ito lang yung relo na gamit niya. So, for me, kung naghahanap ka ng budget meal lang, kung medyo nakakaangat naman sa na-review ko dati na Huawei Watch Fit SE, ito yung marerekomenda ko. So, kung naghahanap ka, check nyo lang online. I'm sure hindi ka madedisappoint nito kung naghahanap ka ng budget meal na running watch.